Morning. You alright? So, papunta tayo ngayon sa Edinburgh. Nasa Lime Street Station tayo sa Liverpool, papuntang Edinburgh. So, samahan niyo ako. Pasakay ng train here. May I have your attention please? Platform 3, the 0823 Trans-Pennine Express service to Newcastle has been cancelled. Kung narinig niyo yun, uso yung mga cancellation ng train dito. Kaya, minsan, kailangan mo maging ready or i-check. So, scan muna tayo para makapasok. There you go. QR lang tayo. Papunta. So, bali yung train natin is mahati siya sa dalawa. Yung unang leg is, I think, northern yung train. And then, after nun, is Avanti West. So, yun. So, alam ko, nasa 2, station 2 tayo. Or platform 2. So, yun siya. So, I think mga 10 minutes earlier ako dito. Mga around 8-ish ito. So, minsan maaga yung mga train. So, kailangan pumunta na maaga. Ayoko ng amazing race. Lalo na madami akong bilbil dito. May mini maleta ako dito and backpack. So, ang hasa ng takbo-takbo ka papunta sa train. So, okay lang medyo maaga-aga. So, ayan, nakasakay na tayo sa train. So, hindi ko alam kung ako lang ba or mas prefer ko talaga na hindi ako yung upo ko is facing the direction, hindi yung kabaliktad kasi minsan nakakahilo. So, nakababa na tayo dun sa first leg. Waiting na tayo dito sa Avanti na next train kasi yung next leg natin pa Edinburgh. So, mostly gamit ko dito sa pag-film is yung ating Ray-Ban. Kaya medyo malikot na naman siya. So, pababa na tayo dito. Ayan na. Sorry guys, hindi na kayo ng Bonamine habang nanonood. So, pababa na tayo ng train sa Edinburgh. Ayan, kumukuha na sila ng mga maleta nila dyan. Nakuha ko ng maleta ko. So, finast forward ko na lang siya ng pababa kasi medyo matagal yun. Dull moment siya. So, ayan na tayo sa Edinburgh Waverley Station. Tada! So, summer ngayon sa UK, so hindi ganun kalamig. Pero mga less than 20 yan pag morning. So, okay pa rin ng light jacket, gano'n. Tapos, medyo pahapon na pag midday to pahapon na umabot ng mga 20 something. So, kung taga Pilipinas ka malamig pa rin siya. Pero pag nasa UK ka medyo mainit na siya. So, nasa loob pa rin tayo ng Edinburgh Waverley Station. Maraming kainan dyan and stuff na pwedeng gawin. So, I think yung ginawa ko dito, lumabas ako sa exit na mano-mano. Kasi may isang exit dito na may mga escalator or lift. Pero ito, so medyo paakyat to. May maleta, hindi ko alam nga kung tama yung way ko. Anyways, so ayan siya.
So, hingal-hingal na tayo dyan. Pero grabe ang Edinburgh. Ito talaga yung parang cinematic. Yung pagkalabas mo pa lang ng train station. Parang dadalhin ka na sa medieval era or parang mga nasa Harry Potter era ka dyan. Ayun na siya. Malapit na ako sa pinaka-street. Ayan, pagkalabas mo pala, makikita mo yung mga nagbabagpipe dyan. Maririnig mo na pala sila. And naka-traditional costume sila ng mga taga-Scotland. Tignan naman yung mga building. Pagkalabas mo pa lang, feel mo talaga nasa middle age ka, medieval period ka. So, ito yan. Part pa rin yan ng Edinburgh. Ito yung parang secret daan na may magandang view sa Edinburgh Castle. So, during summer, around August, so may Edinburgh Fringe Festival. Akala ko parang first week lang siya ng August, parang turn out na month-long celebration siya. So, madaming shows sa Edinburgh. As in, lahat ng mga poster makikita mo, puno-puno yan. Tsaka may mga nag-show or basta may mga street performers dyan. And super duper crowded. So, kung hindi ka mahilig sa mga crowded na space or stuff, ayan siya. As in, dami tao dyan. Sobrang busy ang Edinburgh sa time na ito. Yung mga street performers. Kabayan ba siya? Before you go, I just want to share something. So, ito na yung next day. So, pa Isle of Skye kami. So, lakad-lakad lang kami pupunta dun sa van. So, yung pinunta namin is 3 days and 2 nights sa Isle of Skye. So, ipopost ko na yun in separate video. So, yan. Ang dami namin dala dyan. So, papunta kami dun sa van. Medyo nag-amazing grace kami kasi call time around 9 yung departure time, pero at least half an hour sabi nila dapat nandun ka na. So parang pa 8:30ish na to, kaya nagmamadali kami, pero hindi naman kami naiwan, nakasakay kami. So ayan siya. Go ko na to.
sobrang maswerte kami kasi sobrang magandang panahon niyan kasi parang a week ago parang may storm na nag-hit sa Edinburgh. So, hindi mo naman papasin kasi medyo alam niyo naman sa ibang bansa mabilis yung mga pag-aayos nila ng mga bagay-bagay pag na-hit sila ng mga storm like sa Pilipinas. Anyways, so malapit na kami dyan sa aming tour van na pupuntahan. Few minutes away na lang siya dyan. Tama, di ba taas? So, eto na yung Friday, I think. Pagbalik, after na ng pagbalik namin sa Isle of Skye trip namin. So, parang pang 5th day na sa Scotland. So, mayroon pa rin festival. So, like I said, madaming street performance na sobrang crowded. Matao dyan. So, ingat-ingat na rin sa mga valuables nyo pag may mga ganyan, especially sa mga big cities like Edinburgh. Yun na, yun pala, Wizard of Oz. So yung mga makikita ng mga poster dyan, yan yung mga show. Minsan yung mga street performers, part sila ng show to promote ng mga show nila. Ayan yung mga bibigay ng mga flyers, posters. Yan, may mga show sila. Hindi ako nakapanood ng show, pero parang medyo mahal siya. Parang sa 50 to 100 plus yung price ng ticket. So, and wala kaming time para makapanood ng show kasi sobrang, kahit 5 days ako sa Scotland, sobrang jam-pack ang schedule. Kahit paano malinis naman siya kahit may festival tsaka madaming tao kasi ang daming mga bins sa paligid. So hindi siya yung typical na bins na makikita mo parang yung mga malalaking bin na drum na tinatapunan ng mga bags. Pero ayan, ang dami yun sa kalsada. Napansin ko madami ring mga scaffoldings kasi madaming kinukumpany around the city. So ayan siya. So, ayan, summer ngayon, pero hindi pa rin siya ganun kain. So, okay pa rin maglakad-lakad kahit papaano. Pwede pa rin kayo mag-short or yun nga, mag-light jacket. So, eto lang yung mismong mga streets sa Edinburgh. Nakita naman na yung castle, pero ito yung mga usual na pinupunta ng mga turista, yung mga streets na yan. May parang pila dyan for Harry Potter. Ayun yung mga poster na napakadami talaga as in. So, ito na yung ibang view. Sobrang aesthetic talaga ng Edinburgh, as in. Second time ko pa lang dito sa Edinburgh, pero grabe talaga. Parang, sarap ng balik-balikan. Before kasi parang nag-aeroplano ako, Glasgow, tapos yung train to Edinburgh. Ngayon medyo malapit-lapit na ako. So, ayun, train lang ako. So, may mga madaming eskalita dito, ng mga secret passages kung
saan ito parang labas niya is parang cafe or pub siya, pero food siya. So, kaya hindi kami nagstay dyan, bumalik kami. Yung Starbucks na may view. Mukhang yung mga play niya, parang related dun sa festival. Diba? French Chinese. Tapos siguro isa yan sa mga play. No? Pero OA naman sa dami ng mga nakita kong poster na lahat yata. Normal lang. Into my hand. Here. Quick. Before you do this. Let's try again. You got the rush. Quick. Did I mention today's show is 5 hours long? Alright. Here we go. Second attempt, we've got this. And if it works, then we'll give you a massive round of applause. Here we go. Maybe come a bit closer. Let's guarantee this works. Here we go. Nice big throw into the hand. Yes. May Jollibee pala sa Edinburgh, doon kami nag-brunch nung last day namin. So, same lang naman, pero parang mas malaki siya. Tsaka syempre may mga Pinoy doon na nagtatrabaho, which is weird kasi nakwento ko sa mga kasama ko yung Jollibee sa Liverpool. Parang walang Pinoy ako nakikita na nagwo-work. Kasi yung mga ko parang puro lokal. Ayan, mga nagsashow yung mga yan. Nothing beats a Jet2 holiday. Joke lang, sorry Lola. Ayan, so right, like I said, medyo malikot yung masyadong stabilization kasi Ray-Ban lang gamay natin. Parang hindi ganun ka nakakahiya. I mean, hindi sa nakakahiya ang pag-vlog or something. Parang what I mean is hindi tao attention kung may hawak ang camera sa mukha mo, tsaka yung mga tao hindi ka masyadong mapapansin. Medyo discreet siya kahit pa paano. Diba? Wala nakakapansin. Though may nagbiblink pa rin na light sa Ray-Ban ko para, you know, at least nakikita naman nag-shoot ka kahit paano. Napapanood ko to sa video. Eto. Halimbawa may yun siya tao, tapos kumari siya, magpaprank siya para siyempre yung tao din niya pagkakamala ng ayan. So ako lang ba nakaka-relate? So alam ko talaga may nakita akong mga TikTok videos niyan, yung parang daanan siya ng tube or something, tas nagpa-prank siya ng tao, which is harmless naman. So ayan na, patuloy na tayo. Sign the petition here at the table. Thank you very much for the support, guys. Come sign the petition and send your own message to Keir Starmer. Tell me stop pandering to Nigel Farage. Please tax cut for the rich. Ayan, narinig nyo na yung Scottish accent. So,
mahirap din siyang intindihin kagaya ng Scots or other accent sa UK. So, feel mo hindi English pero English yung sinasabi niya. So, papunta tayo dito sa isang mall sa Edinburgh. Medyo payapa yung mall kasi nga nasa labas yung mga tao, which is sobrang saya. So, ayan siya, St. James Quarter, yun yung name ng mall nila. Yung typical naman na nakikita mo sa isang mall sa UK, mga nandyan. So, pasokan natin yung loob. Check! So, kaya lakad tayo dito is parang killing time kasi yung train natin is 3 o'clock pa siya. So, nag-check out kami dyan na maaga. Ako iniwan ko yung gamit ko kasi babalik pa ako ng hotel kasi ayoko may bit habang naglalakad. Hassle siya for me. So, sa loob na to ng mall. Yun nga, typical naman na nakikita mo sa isang mall sa UK. Pero, hindi ganun kadaming tao and crowded. Kagaya pag sa lumabas ka kasi nga dahil sa festival. So, ayun siya. Dito kami kumain last night yung pagdating namin. Makikita natin, pababa lang siya ng escalator. So, saan ba siya? Ayan siya. Ramen siya. So, Japanese restaurant yun. Ayan, nakalabas na tayo ng mall. So, parang park to sa labas ng mall. Kung narinig yung bagpipe, parang bagets lang siya. Hindi ko lang makuha ng camera natin pagbalik natin. So, ayan siya. Peaceful lang yung park na to. Na madaming stalls na kainan, like this side, parang Costa to. So maybe, sabi na, ay napabalik na tayo. So, narinig niyo pa rin yung nagpa-backpipe. So, di ko alam kung bagay ito pa siya kasi anyways, bata pa lang naman siya. To be fair, siya yung bata na nakita ko na nagpa-backpipe kasi po kung halos matatanda yung mga nakikita mo sa street na nagpa-backpipe.
So, pabalik na tayo dyan sa train station pa na Costa kasi kikitain ko yung friend natin dyan. So, guys, alam niyo nang gagawin. Subscribe, like, ring the bell, comment kung nakapunta na kayo dito or kung gusto niyo pumunta dito, kasama ba siya sa bucket list niyo, gusto niyo bang pumunta sa Fringe Festival, or anong may sasuggest niyo na gawin sa Edinburgh pag nandito na kayo. Ayan, see you all sa next vlog. Abangan nyo ang Isle of Skye na napakaganda. Ipopost natin siya after this one, after this Edinburgh video. See you guys! Bye!